Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang tagapag-alaga, sa lalim ng isang lihim at sa kapangyarihan ng pag-ibig na hindi nasusukat ng dugo? Sabi nila, ang pamilya ay nagsisimula sa dugo. Pero paano kung ang tunay na pamilya ay nabubuo hindi sa dugo, kundi sa mga luhang pumatak, sa mga sakripisyong walang nakakakita, at sa isang pangakong binitawan sa gitna ng kadiliman? Samahan ninyo ako sa kwento ni Pag-asa at tuklasin natin ang tunay na kahulugan ng isang pamilya. Ito ang tunay na pangako. Ang pagtunog ng luma niyang telepono ang gumising sa diwa ni Pag-asa. Agad siyang napabalikwas mula sa pagkakasandal sa pader ng maliit na kusina ng Villa Esmeralda. Saglit niyang ipinikit ang mga mata. Pilit na iwinawak ang antok. Halos hating gabi na at katatapos lang niya sa mga dagdag na utos ni Ma'am Amaris. Sinagot niya ang tawag. Ang boses ay bahagyang paos. Hello, Aling Nena? Asa? Diyos ko, iha. Ang tinig sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Nilalagnat si Liway. Kanina pa mataas. Ayaw tumigil sa pag-iyak. Isang salita lang ang narinig ni Asa. Nilalalagnat. Para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Biglang nawala ang pagod at antok sa kanyang katawan. Napalitan iyon ng matinding kaba na kumalat mula sa dibdib hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Pinainom niyo po ba ng gamot? Nanginginig niyang tanong. Oo, pero paubos na. At saka, wala na rin siyang gatas, Asa. Iyon ang hinahanap niya. Ang puso ni Asa ay tila piniga. Gatas. Ang huling lata na binili niya ay saktong-sakto lang hanggang sa sahod niya sa katapusan. At 5 araw pa bago yon. Sige po, Aling Nena. Piparating na po ako. Salamat po. Ibinaba niya ang tawag at ang mga kamay niya'y nagsimulang manginig. Hindi niya alintana ang mamahaling mga florera o ang mga painting na nakasabit sa dingding ng mansyon. Ang tanging nasa isip niya ay ang maliit na anghel na naghihintay sa kanya sa Baryo Silangan. Tumakbo siya papunta sa quarters ng mga katulong at kinapa ang kanyang pitaka sa ilalim ng unan. Nang buksan niya ito, halos maiyak siya sa nakita. 2 kulubot na 20 pesos. Kulang pa, kahit para sa pinakamaliit na lata ng gatas. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Anong gagawin niya? Kanino siya lalapit? Isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Isang pangalan na kasabay ng takot at hiya. Sir Raja. Kinailangan niyang tipunin ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan para lamang maglakad mula sa kanyang kwarto patungo sa opisina nito sa 2nd palapag. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Ang bawat anino mula sa malalaking haligi ng mansyon ay tila nang huhusga sa kanya. Nang marating niya ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy na nara, nag-atubili siya. Ilang beses siyang huminga nang malalim bago itinaas ang kamay para kumatok. Ang tunog ay mahina, halos hindi marinig, na para bang pati ang kanyang mga daliri ay natatakot. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Raja Alcantara. Nakasuot ito ng itim na silk robe at ang buhok nito'y bahagyang magulo, ngunit hindi nabawasan ang bagsik sa kanyang mga mata. Mas tumangkad pa ito sa paningin ni Asa na para bang isang hari na nakatitig sa isang pulubi. What is it? Malamig na tanong nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Napayuko si Asa, hindi magawang salubungin ang titig nito. Sir, pasensya na po sa abala. Tinaasan siya nito ng kilay. Then get to the point. I don't have all night. Gusto ko po sanang, kung pwede po sana, umutang. Halos pabulong na sabi ni Asa. Kahit po advance na lang sa sahod ko sa katapusan. Isang nakakainsultong katahimikan ang namayani.
Tinitigan siya ni Raja mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. An advance? For what? Tanong nito. Ang bawat salita ay matalim. May malaki ka bang pagkakagastusan? Is it for your vices? Umiling si Asa habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi po sir. Para po sa gamot at gatas po. Sa sandaling iyon, isang boses ng babae ang narinig mula sa loob ng opisina. Gamot at gatas? Darling, are you hearing this? Lumabas si Amaris Imperial, ang nobya ni Raja, na may hawak na kupitan ng alak. Ang kanyang pulang satin na damit ay lalong nagpatingkad sa kanyang karangyaan. Ginitian niya si Asa. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. You know, sabi ni Amaris habang lumilingon kay Raja. I've heard these stories before. Palaging may sakit na kamag-anak, laging may biglaang pangangailangan. It's a classic script for people like her. Ang mga salitang people like her ay tumusok sa puso ni Asa na parang kutsilyo. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi dahil sa kahihiyan. Tumingin muli si Raja kay Asa. Ang kanyang muka ay naging mas matigas pa. Ang kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata kanina ay napalitan na ng tiyak na paghuhusga. I don't tolerate liars and thieves in my house, Asa, mariing sabi ni Raja. The answer is no. Hindi na hinintay ni Raja ang kanyang sagot. Isinara nito ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsara ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. At para kay Asa, iyon ang tunog ng pagsara ng lahat ng pag-asa. Naiwan siyang nakatayo roon, mag-isa sa dilim. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod nang pumatak sa malamig na sahig. Hindi para sa sarili niya ang pag-iyak na yon, kundi para sa batang naghihintay, sa batang may lagnat at walang gatas. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang kwarto, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa kanina. Umupo siya muli sa kama at sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, kinapan niya ang kwintas sa kanyang leeg. Isang manipis na kadena na may maliit at bilugang medalyon. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may kupas na larawan ng kanyang ina. Ito na lang ang tanging mamahaling bagay na mayroon siya. Ang tanging alaala. Hinigpitan niya ang hawak dito. Ang metal ay lumamig sa kanyang palad. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kasing sakit ng lahat ng panlalait na natanggap niya ngayong gabi. Ibabalik niya sa pitaka ang 20 pesos. Dadalhin niya ang medalyon. Kailangan niyang isuko ang alaala para sa kinabukasan, para kay Liwayway. Nakatayo si Raja sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina, nakatanaw sa malawak na hardin ng Villa Esmeralda na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang kupitan ng brandy sa kanyang kamay ay hindi pa rin nababawasan. Ang mga salita ni Amaris ay umuulit sa kanyang isipan. It's a classic script for people like her. Pero ang hindi niya maalis sa alaala ay ang mga mata ni Asa. May nakita siyang desperasyon doon. Isang uri ng sakit na hindi kayang pekein. You did the right thing, darling. Bulong ni Amaris mula sa kanyang likuran habang marahang hinahaplos ang kanyang balikat. If you give them an inch, they'll take a mile. You're just protecting yourself. Tumango lang si Raja, pero hindi siya kumbinsido. Mayroong mali. Mayroong hindi tugma. Ang imahe ng babaeng iyon, nakayuko at nanginginig sa kahihiyan, ay nag-iwan ng isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ilang oras pa ang lumipas. Pinauwi na niya si Amaris at sinubukang magtrabaho, pero ang mukha ni Asa ay pilit na sumisingit sa mga numero at report na nasa kanyang mesa. Sa huli, sumuko siya. Kailangan niya ng hangin. Nagpasya siyang lumabas. Dala ang sasakyan niya ng walang driver. Gawin na niya ito kapag gusto niyang mapag-isa ang magmaneho sa mga tahimik na kalsada ng gabi. Habang binabaybay niya ang isang kalyeng hindi gaanong dinadaanan, isang pamilyar na figura
ang nahagip ng kanyang mga mata sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw. Napahinto siya sa di kalayuan. Ang babae, nakasuot ng kupas na t-shirt at pantalon, ay nagmamadaling lumabas mula sa isang maliit at madilim na gusali. Ang karatula nito ay halos hindi na mabasa sa kalumaan. Sanglaan ni Mang Kiko. Isang pawn shop. Si Asa. Mula sa kanyang sasakyan, kitang-kita ni Raja kung paano maingat na inilagay ni Asa ang ilang piraso ng pera sa kanyang bulsa bago nagmamadaling naglakad palayo, palusong sa isang masikip na eskinita. Ang kaunting awa na naramdaman ni Raja kanina ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng malamig na galit. So, Amaris was right. May pera pala ito. Isinanla ang kung anumang bagay, marahil ay ninakaw mula sa mansyon para sa sarili nitong pangangailangan. Ang kwento tungkol sa gamot at gatas ay kasinungalingan lang. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi siya papayag na maloko. Susundan niya ito. Malalaman niya ang katotohanan. Sinabi niya sa kanyang driver na ngayon ay kasama na niya matapos niyang tawagan na sundan ang babae. Sundin mo siya. Huwag kang magpapahalata. Mariin niyang utos. Ang makintab at itim niyang luxury sedan ay tila isang dambuhalang hayop na gumagapang sa mga makikitid na kalye ng lugar na yon. Ang bawat kanto ay nagiging mas madilim. Ang mga bahay ay nagiging mas maliit at siksikan. Malayo na ito sa marangyang mundo ng Villa Esmeralda. Ito ang Baryo Silangan. Huminto ang driver sa isang ligtas na distansya nang makita nilang pumasok si Asa sa isang luma at may 2 palapag na apartment building na gawa sa kahoy. Ang pintura nito ay tuklap-tuklap na at ang ilang bintana ay nababalutan lang ng karton. Pinatay ni Raja ang ilaw sa loob ng sasakyan at tahimik na nagmasid. Ano ang ginagawa niya rito? Sino ang tinataguan niya? Ilang minuto siyang naghintay sa nakakabinging katahimikan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng makina ng sasakyan at ang sarili niyang paghinga. Nagsisimula na siyang mainip. Aalis na sana siya ng... Isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang halakhak, isang maliit, masayang halakhak ng isang bata. Nagmula ito sa bintana ng kwartong pinasukan ni Asa. Nanlaki ang mga mata ni Raja. Sinundan iyon ng mahinang boses ni Asa na kumakanta ng isang pampatulog na kanta. Ang tinig nito ay malambing at puno ng pagmamahal. Malayong malayo sa nanginginig na boses na narinig niya sa kanyang opisina kanina. Napahigpit ang hawak ni Raja sa manibela. Ang kanyang noo ay kumunot sa matinding pagkalito. Ang galit at pagdududa ay dahan-dahang hinalinhan ng isang mas malalim at mas nakakabahalang tanong. May anak siya? Halos pabulong niyang tanong sa sarili. Ang babaeng inakusahan niyang sinungaling at magnanakaw ay hindi pala gumagastos para sa sariling bisyo. Isinanla niya ang kung anuman para sa isang bata. Isang bata na hindi man lang niya nabanggit. Isang bata na itinatago niya sa isang lugar na tulad nito. Bakit? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Raja. Mas malakas at mas nakakagulo kaysa sa anumang ingay ng syudad. Ang lihim ni Asa ay hindi pala kasing simple ng kanyang inakala. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Raja na may isang bagay sa buhay ng kanyang katulong na kailangan niyang malaman. Isang sinag ng pag-asa ang gumising kay Asa. Kahit ilang oras lang ang tulog niya, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang lagnat ni Liwayway ay bumaba na matapos makainom ng gamot at gatas. Bago umalis kaninang madaling araw, hinalikan niya ang natutulog na bata sa noo. Ang puso niya'y puno ng pasasalamat. Ang sakripisyo ng kwintas ng kanyang ina ay sulit na sulit. Pagdating niya sa Villa Esmeralda, dumaan siya sa likod, gaya ng dati. Tahimik niyang sinimulan ang kanyang mga gawain. Naghanda ng almusal, naglinis ng kusina, at siniguradong makintab ang sahig
bago pa man magising ang mga amo. Ang bawat kilos niya ay mabilis at maingat, na para bang gusto niyang maging invisible para makaiwas sa anumang komprontasyon. Ngunit ang katahimikan ay hindi para sa kanya ngayong umaga. Asa. Ang malamig na tinig ni Raja ay tumawag sa kanya mula sa pinto ng dining hall. Napahinto si Asa sa kanyang pagpupunas ng mesa. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Raja. Bihis na bihis sa kanyang business suit, ang mukha ay kasing tigas ng bato. Sa likuran nito, nakangisi si Amaris, ang mga matay nagliliyab sa tagumpay. Sumunod ka sa akin. Sa sala, utos ni Raja, bago tumalikod at naglakad. Kinabahan si Asa. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Sumunod siya, ang bawat hakbang ay mabigat. Pagdating nila sa malawak na sala, umupo si Raja sa isang malaking sofa, habang si Amaris ay tumayo sa tabi nito na parang isang reyna. Ipinahiwatig ni Raja na tumayo si Asa sa gitna ng silid, na parang isang akusado sa isang korte. Saan ka galing kagabi? Diretsong tanong ni Raja. Nagulat si Asa. Pipo, umuwi po ako. Huwag kang magsinungaling sa akin. Putol ni Raja. Ang boses ay tumaas ng bahagya. Kumuha siya ng isang brown envelope mula sa center table at inihagis ang laman nito. Kumalat sa ibabaw ng mamahaling lamesang salamin ang ilang litrato. Nanlaki ang mga mata ni Asa. Litrato niya iyon. Habang nasa labas ng sanglaan, habang tinatanggap ang pera, habang naglalakad sa eskinita ng baryo Silangan. So saan mo nakuha ang perang yan? Tanong ni Raja. Ang mga matay nanlilisik. At ano ang isinanla mo para magkapera? Isa ba sa mga alahas ni Amaris? O baka naman isa sa mga koleksyon ng relo ko? Hindi po. Sir, hindi po ako magnanakaw. Depensa ni Asa, ang boses ay nanginginig. Oh, really? Sarkastikong sabi ni Amaris. Then explain the photos, girl. Nagpunta ka sa pawn shop pagkatapos mong tanggihan ng amo mo. Anong iisipin namin? Hindi makasagot si Asa. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasabihin ang tungkol kay Liwayway nang hindi isinisiwalat ang pinakamalalim na sikretong itinatago niya? Ang pangako niya sa kanyang ama. Hindi ko po pag-aari ang mansyon na ito, sir. Nagsimulang magsalita si Asa habang pinipigilan ang paghikbi. Pero lahat po ng kagamitan ko, akin po. Sarili ko po ang isinanla ko. Isang kasinungalingan. Sigaw ni Raja, sabay tayo. Isang katulong na tulad mo. Ano ang mayroon kang mamahalin para isanla? I want the truth, Asa. Dahil kung hindi mo sasabihin, tatawag ako ng pulis ngayon din. Ang banta ng pagkakulong ay tumama kay Asa na parang kidlat. Hindi ang rehas ang kinakatakutan niya, kundi ang maiiwan si Liwayway na mag-isa. Walang mag-aalaga, walang magpoprotekta. Sabihin mo sa akin, sabi ni Raja. Lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Para saan ang pera? Para sa sugal? Sa droga? O baka naman may tinutulungan kang boyfriend na tamad? Ang mga akusasyon ay sunod-sunod na tumama sa kanya. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa galit at kawalan ng katarungan. Wala siyang lakas para lumaban. Wala siyang karapatan. Kaya't ginawa niya ang tanging bagay na alam niya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig na marmol. Nagulat si Raja at maging si Amaris sa kanyang ginawa. Yumuko si Asa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Hindi siya nagsalita para ipagtanggol ang sarili. Hindi siya nagsalita para linawin ang katotohanan. Ang kanyang mga salita ay isang pagsusumamo. Sir, Ma'am, humihikbing sabi niya. Parang awa niyo na po. Patawarin niyo na po ako sa kasalanan ko. Pero parang awa niyo na. Huwag po ngayon. Hindi niya hinihiling na huwag siyang paalisin. Hindi niya hinihiling na huwag siyang ipakulong. Ang tanging hinihiling niya ay oras. Kaunting oras pa. Para kay Liwayway. Napatanga si Raja. Inaasahan niya ang pagtanggi, ang galit,
ang mas marami pang kasinungalingan. Pero hindi ang ganitong klasing pagluhod. Hindi ang ganitong klasing desperadong pagsusumamo. Hindi ito ang reaksyon ng isang taong guilty. Ito ang reaksyon ng isang taong walang-wala ng pagpipilian. Tumingin si Raja kay Amaris na ngayon ay may bahid ng pagkairita sa mukha dahil sa hindi inaasahang drama. Tumingin siyang muli sa babaeng nakaluhod at umiiyak sa kanyang paanan. Ano ang itinatago niya na mas mahalaga pa kaysa sa sarili niyang kalayaan? Ang imahe ni Asa na nakaluhod at umiiyak ay sumusunod kay Raja saan man siya magpunta. Sa boardroom, sa gitna ng mga importanteng meeting, nakikita niya ang anino nito. Sa kanyang mamahaling steakhouse, ang tunog ng paghikbi nito ang naririnig niya sa halip na ang classical music. Isang linggo. Iyon ang sinabi niya kay Asa. Isang linggo para ibalik ang halaga ng kung anumang sa tingin niya ay ninakaw nito. Hindi niya ito itinuloy sa pulisya. Hindi niya rin ito pinaalis. Isang desisyon na ikinainis ni Amaris at ikinagulat maging ng sarili niya. Mayroong kung anong puwersa ang pumigil sa kanya. Isang kuryosidad na mas matimbang kaysa sa kanyang galit. Sa sumunod na mga araw, mas naging mapagmasid si Raja. Napansin niyang tila doble ang sipag ni Asa. Mas maaga itong gumigising at mas gabi nang natutulog. Ang dating kaunting sigla sa mga mata nito ay napalitan ng pagod. Nakita niya minsan ang mga palad nito, pula at bahagyang maga dahil sa walang tigil na pagtatrabaho. Isang gabi, pababa siya para kumuha ng tubig nang marinig niya ang isang mahinang tunog mula sa kusina. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya si Asa, nakaupo sa isang bangkito. Ang ulo ay nakapatong sa mesa. Ang mga balikat nito ay marahang umuuga. Tahimik itong umiiyak. Sa tabi nito ay isang maliit na tinapay na hindi pa nababawasan. Marahil ay iyon ang hapunan nito. Isang kirot ang naramdaman ni Raja sa kanyang dibdib. Ito ba ang itsura ng isang magnanakaw? O ito ang itsura ng isang taong pinapasa ng buong mundo? Hindi niya namalayan ang sarili. Kumuha siya ng isang paper bag mula sa pantry. Tahimik na inilagay doon ang isang sandwich mula sa ref, isang mansanas at isang bote ng juice. Kumuha rin siya ng ilang pirasong pera mula sa kanyang wallet. Dahan-dahan siyang lumapit sa kabilang dulo ng mahabang mesa at maingat na inilapag ang mga yon. Tinitiyak na hindi ito makakagawa ng ingay. Umalis siya nang hindi lumilingon. Kinabukasan, narinig niya mula sa ibang katulong na umalis si Asa nang mas maaga kaysa karaniwan. Nang gabing iyon, hindi na napigilan ni Raja ang sarili. Hindi niya isinama ang kanyang driver. Siya lang mag-isa ang nagmaneho ng kanyang sasakyan pabalik sa magulo at siksikang baryo Silangan. Ang kanyang mamahaling kotse ay tila isang dayuhan sa lugar na yon. Ipinark niya ito sa isang madilim na kanto kung saan hindi ito gaanong kapansin-pansin. Naglakad siya. Ang amoy ng usok ng nilulutong pagkain at ng kahirapan ay nanunuot sa hangin. Ito ang mundo ni Asa. Malayong malayo sa kanyang mundo. Nakarating siya sa apartment building. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Sa tapat ng pintong pinasukan ni Asa noong nakaraan, may kaunting siwang sa pagitan ng kurtina at ng bintanang yari sa jealousy. Sapat lang para makasilip. Pinigil ni Raja ang kanyang hininga at sumilip siya. Ang nakita niya ay isang eksenang simple ngunit tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa isang maliit na banig sa sahig, nakaupo si Asa. Sa kandungan niya ay isang batang babae, marahil ay mga 4 o 5 taong gulang. Ang bata ay may mahabang buhok at ang mga mata nito, kahit mula sa malayo, ay tila kumikinang sa liwanag ng nag-iisang bumbilya sa silid. Sinusubuan ni Asa ang bata ng lugaw mula sa isang maliit na mangkok. Ang bawat subo ay may kasamang kwento, isang halik sa noo o isang mahinang kanta.
Ang pagmamahal na nakikita ni Raja sa kilos ni Asa ay puro at walang halong pagkukunwari. Ito ang sikreto niya. Ito ang dahilan ng kanyang desperasyon. Ngunit may isa pang bagay na nakakuha ng pansin ni Raja. Isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpalamig sa dugo sa kanyang mga ugat. Yakap-yakap ng batang babae ang isang laruan, isang teddy bear. Isang luma at kupas na teddy bear na kulay brown. May laso itong kulay pula sa leeg na halos maging pink na sa kalumaan. At ang isang mata nito ay tila medyo tabingi. Hindi maari. Napaatras si Raja mula sa bintana. Ang likod niya ay tumama sa pader. Ang paghinga niya ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang teddy bear na yon, 15 taon na ang nakalipas. Nasa loob siya ng isang nursery room na kulay pastel. Ang kanyang ina, si Amelia Alcantara, ay nakangiting nakatingin sa kuna kung saan natutulog ang kanyang kapatid na babae. Isang sanggol na ilang buwan pa lamang. Sa tabi ng sanggol ay isang bagong-bagong brown na teddy bear na may matingkad na pulang laso sa leeg. "Tingnan mo, Raja," sabi ng kanyang ina. Ang boses ay puno ng pagmamahal. "Ito ang magiging unang kaibigan ni Liwayway. Bantayan mo silang dalawa, ha?" Tumango ang batang si Raja habang hinihimas ang malambot na balahibo ng teddy bear. Maingat niyang inayos ang isang mata nito na medyo natabingi sa pagkakagawa. "Pangako, Mama." Ilang linggo lang ang lumipas. Ang masayang nursery room na yon ay naging isang madilim na alaala. Ang tanging natira sa kanya mula sa gabing iyon ng aksidente ay ang mga sirang pangarap at ang balitang nawala na ang lahat. Ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid kasama ang paborito nitong laruan. Flashback ends. Sound of a sharp intake of breath. Bumalik si Raja. Sa kasalukuyan, ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang hangin sa eskinita ay biglang naging napakakapal. Halos hindi siya makahinga. Imposible. Maraming teddy bear sa mundo. Isa lang yung pagkakataon, isang malupit na pagkakataon. Ngunit habang tinititigan niya ang laruan, sa mga bisig ng bata, ang kupas na pulang laso, ang medyo tabinging mata, isang nakakabaliw na posibilidad ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang posibilidad na matagal na niyang ibinaon sa limot dahil sa sobrang sakit. Hindi maaari. Patay na si Liwayway, kasama siyang nasunog sa kotse. Iyon ang sabi ng mga pulis. Iyon ang nasa mga report. Pero bakit ang teddy bear na yon? Bakit ito nandito? Sa mga kamay ng anak ng kanyang katulong. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Raja Alcantara. Ang imahe ng batang babae at ang kupas na teddy bear ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang pagdududa niya kay Asa ay nagbago ng anyo. Hindi na ito simpleng hinala ng pagnanakaw. Ito ay naging isang tanong na bumago sa lahat. Sino ang batang iyon? At paano napunta sa kanya ang nag-iisang alaala ng kanyang nawawalang kapatid? Walang tulog. Walang pahinga. Ang isipan ni Raja Alcantara ay isang dyansyang. Ang buong gabi niya ay ginugol sa kanyang study, nakatitig sa nag-iisang larawan na natira mula sa kanyang pagkabata. Isang family portrait. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, at siya bilang isang bata, nakangiti sa kamera. Pero ang mga mata niya ay nakapako sa sanggol na karga ng kanyang ina, si Liwayway, na mahigpit na yakap ang isang bagong-bagong teddy bear. Ang laruan sa larawan ay perpekto. Ang laruan na nakita niya kagabi ay kupas at luma, nagpapatunay sa mga taong lumipas. Hindi na niya kayang tiisin ang mga tanong na bumabasag sa kanyang isipan. Kailangan niya ng sagot. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na para lamang sa mga pinakamasaselang sitwasyon. "Julian," sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang boses niya ay mababa at apurado. "It's Raja. I need you. Drop everything you're doing."
Sa kabilang linya, ang boses ng isang matandang lalaki ay sumagot ng may paggalang. Sir Raja, anong maipaglilingkod ko? 2 bagay, sabi ni Raja habang naglalakad-lakad sa kanyang opisina. Una, kailangan ko ng kumpletong background check sa isang babae. Pangalan niya ay Pag-asa Di Makulangan. Isa siya sa mga katulong ko. Alamin mo lahat. Pamilya, kasaysayan, bawat sikreto. Walang ititirang bato na hindi babaliktarin. Masusunod, sir. Pangalawa, huminga ng malalim si Raja. I want you to reopen the file on my parents' car accident 15 years ago. I want a new investigation, a private one. I want to know everything that happened that night, every detail, no matter how small. Natahimik si Julian sa kabilang linya. Sir, are you sure? That's a very cold case. I have never been more sure in my life. Mariing sagot ni Raja. I'll wire you the funds. I need answers, Julian. Yesterday. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Raja ay bahagya siyang gumaan. Mayroon nang gumagalaw, ngunit hindi niya kayang maghintay na lamang. Pumunta siya sa lumang library ng kanyang ama, isang silid na bihira niyang pasukin. Nagbukas siya ng mga baul at aparador na puno ng mga lumang dokumento. Hinanap niya ang folder na may markang accident report. Nandoon ang lahat. Ang mga litrato ng wasak na sasakyan, ang mga pangalan ng kanyang mga magulang, at ang pangalan ng driver. Armando Di Makulangan. Biglang tumunog ang telepono ni Raja. Si Julian. Sir, sabi ng investigador, may nalaman na ako tungkol sa babae. Mabilis lang. Ayon sa birth certificate niya, ang buong pangalan ng tatay niya ay Armando Di Makulangan. Ang folder ay nahulog mula sa mga kamay ni Raja. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Ang kanyang mundo ay umikot. Di Makulangan. Ang driver. Ang tatay ni Asa. Ang driver na namatay sa aksidente kasama ng kanyang mga magulang. Hindi ito pagkakataon. Magkaugnay ang lahat. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ang mga lumang dyaryo na kasama sa file. Binasa niya ang mga headline, ang mga kwento ng trahedya, at doon, sa isang maliit na artikulo sa gilid ng pahina, nakita niya ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Habang ang labi ng sanggol na si Liwayway Alcantara ay hindi na natagpo ang buo dahil sa tindi ng sunog, ito ay opisyal nang idineklarang nasawi kasama ng 3 pang biktima. Hindi na natagpo ang buo. Ang mga salitang yon ay sumaksak sa kanyang isipan. Hindi nila nakita. Hindi sila sigurado. Ipinagpalagay lang nila. At noon, isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Ang mga litrato na inihagis niya sa mesa. Ang litrato ni Asa sa sanglaan. Ang isinanla niya. Isang kwintas. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang study at kinuha ang family portrait. Tinitigan niyang mabuti ang kanyang ina. Nakasuot ito ng isang simple at eleganteng kwintas. Isang manipis na kadena na may maliit at bilugang medalyon. Isang medalyon na may nakaukit na letrang A. A para kay Amelia. Nanginig ang kanyang mga labi. Kinuha niya muli ang telepono. Julian, yung sanglaan sa Baryo Silangan. Alamin mo kung ano ang isinanla ng babaeng nagngangalang Asa kagabi. I-describe mo sa akin. Ngayon na. Ilang minuto lang ng paghihintay na parang habambuhay. Tumawag muli si Julian. Sir, isang gintong locket. Bilog. May nakaukit na letrang A sa harap. Ibinagsak ni Raja ang telepono sa mesa. Lahat ng piraso ay nandyan na. Ang anak ng driver, ang batang babae na kaedad dapat ng kanyang kapatid, ang teddy bear, ang katawan na hindi natagpuan, at ang hiyas ng kanyang ina. Hindi na niya kailangan ng investigador. Hindi na niya kailangan ng mga report. Kailangan niya si Asa. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas ng mansyon. Ang kanyang isipan
ay isang bagyo ng galit, sakit, at isang maliit, nakakatakot, at hindi ka panipaniwalang sinag ng pag-asa. Kailangan niyang harapin si Asa. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngayon din, ang tunog ng gulong na humahagis sa graba ang pumunit sa katahimikan ng Baryo Silangan. Ang mamahaling kotse ni Raja ay huminto sa tapat ng apartment building at bumaba siya mula rito na parang isang bagyo na handang manalasa. Hindi na siya kumatok. Sa isang malakas na sipa, bumukas ang manipis na pintuan ng apartment ni Asa. Ang eksena sa loob ay biglang natigil. Si Asa na kasalukuyang nagpapakain kay Liwayway ay napasigaw sa gulat. Si Liwayway, na takot sa biglaang ingay at sa matangkad na estranghero, ay mabilis na nagtago sa likuran ni Asa. Yakap-yakap pa rin ang kupas na teddy bear. Nakatayo si Raja sa gitna ng maliit na silid. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong emosyon, galit, sakit, pagkalito. Hindi niya pinansin si Asa. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa laruang hawak ng bata. Dahan-dahan niyang itinaas ang nanginginig na kamay at itinuro ito. Saan mo nakuha yan? Ang tanong ay hindi pa sigaw. Ito ay mababa, garalgal, at puno ng bigat. Nanginginig ang buong katawan ni Asa. Sir, anong ginagawa niyo rito? Sumagot ka, sigaw ni Raja. Ang boses ay sa wakas ay nabasag. Yang teddy bear, saan mo yan ninakaw? Hindi po yan ninakaw, sagot ni Asa, habang mas hinigpitan ng yakap sa batang nasa likuran niya. Pamana po yan sa akin. Pamana? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Raja. Pamana mula kanino? Mula sa tatay mo? Ang driver na pumatay sa pamilya ko? Ang mga salita ay tumama kay Asa na parang sampal. Ang lihim na dinadala niya sa loob ng 15 taon ay biglang nabuksan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ito na ang katapusan. Ang tatay ko, hindi niya po sinasadya. Humihikbing sabi ni Asa. Hindi ko tinatanong yan. Lumapit si Raja. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang tinatanong ko ay kung bakit nasa iyo ang laruan ng kapatid ko. Sa puntong yun, bumigay na si Asa. Ang lahat ng bigat, lahat ng takot, lahat ng kasalanan na kinimkim niya ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Dahil kasama niya po ito nung gabing iyon, sigaw niya pabalik. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Natigilan si Raja. Ano? Anong sinabi mo? At nagsimulang magkwento si Asa. Ang isipan niya ay bumalik sa gabing iyon, hindi bilang isang babae, kundi bilang isang batang 10 taong gulang na naghihintay sa pag-uwi ng kanyang ama. Hinihintay ko si Itay sa labas ng bahay namin. Nagsimula si Asa ang mga matay nakatingin sa malayo. Nang biglang may isang sasakyang huminto. Ang Itay ko, duguan, hirap na hirap, pero may dala-dala siya. Isang sanggol, bulong ni Isa. Hawak ng sanggol ang teddy bear na yan. Walang malay ang sanggol, pero humihinga pa, sabi ni Itay. Milagrong nakaligtas. Tumilapon palabas ng bintana bago sumabog ang sasakyan. Ang mukha ni Raja ay namutla. Sabi ni Itay, may mga masasamang taong naghahabol sa kanila. Hindi raw iyon aksidente. Sinadya raw iyon. At babalikan nila ang sanggol. Kaya't kailangan ko siyang itago. Asa anak, pakinggan mo si Itay, sabi ng kanyang ama habang umuubo ng dugo. Itago mo siya, buhayin mo siya. Pangako mo sa akin anak. Pangako. Nangako ako. Pagpapatuloy ni Asa, ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nangako ako sa kanya bago siya nawalan ng malay. Dinala siya sa ospital pero hindi na rin siya umabot. Mula noon, itinago ko siya. Pinalaki ko siya bilang kapatid ko. Ibinigay ko ang lahat sa kanya para tuparin ang pangako ko kay Itay. Para mabayaran ang kasalanan ng pamilya namin
sa pamilya nyo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang paghikbi ni Asa at ang mahinang pag-iyak ng batang si Liwayway. Dahan-dahan napaluhod si Raja. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila biglang nawala. Ang galit sa kanyang puso ay natunaw at napalitan ng isang emosyon na mas matindi pa. Isang pinaghalong sakit, pagsisisi, at isang hindi masukat na himala. Ang kanyang kapatid, buhay. Ang kapatid niya ay buhay. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na mga mata. Hindi na niya tinitingnan si Asa. Ang mga mata niya ay nakatuon na sa batang babae na dahan-dahang sumisilip mula sa likuran ni Asa. Nakita niya ang mga mata ng kanyang ina. Nakita niya ang hugis ng ilong ng kanyang ama. Dahan-dahan, inabot ni Raja ang kanyang kamay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, binigkas niya ang pangalan. Isang pangalan na akala niya ay kasama ng namatay sa apoy. Liwayway. Ang bata, sa halip na matakot, ay tila nakarinig ng isang pamilyar na himig. Dahan-dahan itong lumabas mula sa likuran ni Asa at humakbang palapit sa lalaking nakaluhod. Hindi na malaya ni Raja, ang sarili niyang mga luha ay nagsimula ng tumulo. Sa labas, sa kabilang mong kalsada, nakatayo sa dilim si Amaris Imperial. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Ang kamera nito ay nakarecord. Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi habang kinukunan niya ang buong eksena. Ang pag-iyak, ang pagluhod, ang muling pagkikita. Nasa kanya na ang kailangan niya para wasakin silang lahat. Habang sa loob ng maliit na apartment ay nagaganap ang isang milagro, sa labas, sa dilim, isang demonyo ang nagsasaya. Hindi inalis ni Amaris Imperial ang kanyang mga mata sa screen ng telepono. Bawat luha ni Raja, bawat paghikbi ni Asa, bawat paglapit ng bata, lahat ay nakakulong na sa digital na selda ng kanyang mamahaling cellphone. Nang sa wakas ay natapos ang eksena at nagyakapan ng tatlo. Marahan niyang itinago ang telepono at tumalikod. Isang ngangiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mga labi. Anong akala nila? Teleserye? Bulong niya sa sarili habang naglalakad pabalik sa kanyang nakapark na kotse. Let's see who gets the happy ending in my version. Hindi siya umuwi kaagad. Nagmaneho siya papunta sa kanyang penthouse, isang marangyang unit na tanaw ang buong syudad. Ibinuhos niya ang sarili ng isang baso ng pinakamahal na alak at umupo sa kanyang leather sofa. Ikinonekta niya ang kanyang telepono sa malaking screen ng TV. Pinanood niya ang video, muli at muli. Hindi niya nakita ang pagmamahal o ang muling pagkikita. Ang nakita niya ay isang banta. Isang malaking, maruming banta sa kanyang perpektong plano. Ang katulong na yon, ang batang iyon. Sila ang mga balakid sa pagitan niya at ng pangalang Alcantara. Sila ang mga sagabal sa yaman na magliligtas sa kanyang pamilya mula sa pagkalugi. Hindi maaari, sabi niya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen. I've worked too hard for this. Ngunit alam niyang hindi niya pwedeng ilabas ang video nang ganoon na lang. Masyadong klaro ang kwento. Masyadong nakakaawa si Asa. Kailangan niya itong baliktarin. Kailangan niya ng ibang anggulo. At doon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang kasing talino at kasing sama ng demonyo. Kinuha niya ang kanyang laptop at sinimulan ang kanyang trabaho. Ginamit niya ang isang video editing software. Pinutol niya ang mga parte. Inalis niya ang mga dialogo ng pangako at ng nakaraan. Ang itinira niya ay ang mga piling eksena. Unang eksena, si Asa, umiiyak at nakaluhod sa harap ni Raja sa Villa Esmeralda. Ikalawang eksena, si Raja, galit na sumisigaw sa apartment. Ikatlong eksena, si Liwayway, umiiyak at takot na takot. Ika-4 na eksena, isang lumang litrato ng nawawalang kapatid ni Raja na nakuha niya online.
Sa pamamagitan ng matalinong pag-edit, gumawa siya ng isang bagong kwento. Isang kwento ng panloloko. Isang kwento kung saan si Asa ay isang desperadong babae na gumamit ng isang batang kamukha ng nawawalang Alcantara para makapang-extort ng pera. Nang matapos siya, perpekto ang kanyang obra maestra. Isang kasinungalingang kayang paniwalaan ng lahat. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang ama. "Dad," sabi niya, ang boses ay malamig at puno ng determinasyon. "I have a plan. The Alcantara wealth will be ours." Kinabukasan, nakipagkita si Amaris sa isang madilim na coffee shop sa isang sulok ng syudad. Ang kanyang kausap ay isang kilalang blogger, isang taong walang pakialam sa katotohanan, basta't may bayad at may clicks. "I have a story for you," sabi ni Amaris habang inilalapag ang isang USB sa mesa. "A scandal involving one of the richest men in the country." Tinaasan siya ng kilay ng blogger. "How much is this story worth?" Ngumiti si Amaris at inilapag ang isang makapal na envelope na puno ng pera. "That's just the down payment. There's more to come once the story is out." Kinuha ng blogger ang envelope at ang USB. "Consider it done." Pag-uwi ni Amaris sa kanyang penthouse, binuksan niya ang kanyang laptop. Pumunta siya sa folder kung saan nakatago ang orihinal at hindi edit na video ng reunion. Tinitigan niya ito ng ilang sandali, ang katotohanan. At pagkatapos, nang walang anumang pag-aalinlangan, pinindot niya ang delete. "There's only one truth now," bulong niya. "Mine." Tumayo siya at humarap sa malaking salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng maganda, makapangyarihan, at hindi papayag na matalo. "Ako ang magiging Mrs. Alcantara," sabi niya sa sarili. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan. "Ako lang." Ilang oras lang ang lumipas, nagsimulang mag-vibrate ang mga cellphone sa buong Maynila. Isang balita ang mabilis na kumalat sa social media na parang isang wildfire. Ang headline ay malaki, nakakagulat, at mapanira. "Scandal, katulong, ginamit ang isang bata para lokohin ang bilyonaryong si Raja Alcantara." Nagsimula na ang laro ni Amaris. Ang balita ay sumabog na parang bomba. Pagkagising ni Raja kinabukasan, ang mundo niya ay nasusunog. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga miyembro ng board, mga kasosyo sa negosyo, at mga abogado. Ang TV sa kanyang sala ay nagpapakita ng kanyang mukha, katabi ng litrato ni Asa at ng isang pixelated na larawan ni Liwayway. Bumaba siya at sinalubong siya ng mga headline ng dyaryo na nakalatag sa kanyang mesa. Ang Alcantara Scandal. Panloloko o katotohanan? Bilyonaryo? Biktima enggi? Mapanlinlang na katulong? Sinubukan niyang basahin ang artikulo, pero ang bawat salita ay lason. Ang kwento ay perpektong binaluktot. Pinalabas si Asa na isang tusong kriminal na natuklasan ang trahedya ng mga Alcantara at naghahanap ng batang kamukha para sa isang malaking payday. Siya naman, si Raja, ay pinalabas na isang sentimental na tanga na nagpadala sa emosyon. "Raja, oh my God! Darling, are you okay?" Pumasok si Amaris sa mansyon. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Agad siyaang lumapit at niyakap si Raja. "I saw the news. It's horrible. How could she do this to you?" Tinitigan siya ni Raja. Ang isipan ay naguguluhan. "Amaris, paano nalaman ng media ang tungkol dito? Tayo lang ang nakakaalam." "I don't know, darling," sabi ni Amaris habang hinahaplos ang kanyang pisngi. "Maybe one of the neighbors in that slum area sold the story. You know how those people are? They do anything for money." Ang mga salita ni Amaris ay nagtanim ng pagdududa, ngunit wala siyang panahon para mag-isip. Isang tawag ang pumasok mula sa kanyang pinagkakatiwalaang board member. "Raja, this is a disaster!" Sigaw ng matanda sa kabilang linya. "Our stock prices are plummeting. You need to control this.
Magpatawag ka ng press conference, deny everything. Sabihin mong biktima ka, idemanda mo ang babaeng iyan. Protect the company. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Raja. Itakwil mo sila. Wasakin mo sila para iligtas ang sarili mo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa Baryo Silangan, ibang klaseng bagyo ang kinakaharap ni Asa. Pagkatapos ng gabing iyon, dinala ni Raja si Asa at Liwayway sa isang ligtas na condo unit na pag-aari niya, malayo sa media. Ngunit kahit doon, hindi sila ligtas. Dalawang babaeng naka-uniforme ang kumatok sa kanilang pinto. Kami po ay mula sa Department of Social Welfare and Development. Sabi ng isa sa kanila, ang boses ay formal at walang emosyon. May natanggap po kaming report tungkol sa isang bata na di umano'y ginagamit sa isang extortion scheme. We are here to take the child into our custody pending investigation. Nanlamig si Asa. Hindi po totoo yan. Anak, kapatid ko po siya. Ngunit ang mga babae ay may dalang papeles. May court order. Wala silang magawa. Nagsimulang umiyak si Liwayway. Humigpit ang kapit sa binti ni Asa. Ate Asa, huwag po. Parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Asa habang lumuluha. Huwag niyo siyang kunin sa akin. Maawa po kayo. Pero ang batas ay batas. Sa pilitang kinuha nila ang umiiyak na bata mula sa mga bisig ni Asa. Ang huling nakita ni Asa ay ang mga matang takot na takot ni Liwayway habang isinasakay ito sa isang puting van. Sa sobrang desperasyon, tinawagan ni Asa si Raja. Sir! Sigaw niya sa telepono. Ang boses ay basag na basag. Sir, kinukuha nila'y si Liwayway. Ang kapatid mo. Tulungan mo kami. Narinig ni Raja ang bawat paghikbi, bawat pagsusumamo. Nasa loob siya ng kanyang opisina, nakatingin sa naglalakihang mga gusali ng syudad na itinayo ng kanyang pamilya. Ang lahat ng ito, ang kapangyarihan, ang yaman, ang legacy, ay nasa panganib. Raja, you have to choose, sabi ni Amaris na nasa tabi niya. Ang boses ay malambing, ngunit may lason. Your family's legacy or this mess? I-deny mo lang siya, darling. It's the only way. Para matapos na ang lahat. Naramdaman ni Raja ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang kanyang imperyo o ang kanyang kapatid. Tumingin siya sa labas ng bintana. He had promised. Nangako siyang poprotektahan niya sila. Ang lahat ng ingay sa kanyang paligid ay biglang nawala. Ang mga tawag, ang mga sigaw ng board, ang mga bulong ni Amaris. Tanging ang iyak lamang ni Asa sa telepono ang naririnig niya. Tanging ang imahe lamang ng mga matang takot na takot ni Liwayway ang nasa kanyang isipan. He made a choice. Marahan niyang ibinaba ang telepono. Hindi na sumasagot kay Asa. Isang nakakabiinging katahimikan. Tumingin siya sa kanyang abogado na kanina pa naghihintay sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Numan. Magpatawag ka ng press conference, sabi ni Raja. Ang boses ay matatag at hindi natitinag. Bukas na bukas. Ang press conference ay ang pinakamalaking media event ng taon. Ang bawat network, bawat dyaryo, bawat sikat na vlogger ay naroroon. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga kamera, mikropono, at nag-aabang na mga reporter. Inaasahan ng lahat ang isang bagay, ang pag-deny ni Raja Alcantara. Ang pagwasak niya sa pangalan ni Pag-asa, di makulangan. Sa isang maliit at siksikang sala sa Baryo Silangan, nakaupo si Asa sa sahig, nakatingin sa isang lumang TV na ipinahiram ng kanyang kapitbahay. Pagkatapos siyang iwan ni Raja sa kondo, bumalik siya rito sa tanging lugar na masasabi niyang kanya. Ang puso niya ay basag. Ang pag-asa niya ay ubos na. Para sa kanya, ibinaba na ni Raja ang telepono bilang senyales ng pagsuko. Itatakwil na siya nito. Iiwan na siya nitong mag-isa.
Handa na siyang tanggapin ang lahat. Sa kanyang penthouse, si Amaris at ang kanyang ama ay nakaupo rin, may hawak na kupitan ng champagne. Hinihintay nila ang sandali ng kanilang tagumpay. "This is it, Dad," nakangiting sabi ni Amaris. "The end of them and the beginning of us." Sa wakas, lumabas si Raja sa entablado. Ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang isang bagyo ng kidlat. Tumayo siya sa podium kalmado, ang kanyang muka ay seryoso. Natahimik ang buong silid. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa mikropono. "Magandang umaga sa inyong lahat." Nagsimula siya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaling-awngaw sa buong ballroom. "Ipinatawag ko kayo ngayong umaga para linawin ang mga isyong ibinabato sa akin, sa aking kumpanya, at sa isang babaeng nagngangalang Pag-asa, di makulangan." Pinanood ni Asa ang screen. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Handa na siya sa sakit. "Marami sa inyo ang umaasang itatanggi ko ang lahat." Pagpapatuloy ni Raja. "Nasasabihin kong biktima ako ng isang masalimuot na panloloko. Ngunit hindi ako narito para magsinungaling." Tumingin siya ng diretso sa mga kamera na para bang kinakausap niya ang bawat isang taong nanonood. "Ang batang nasa larawan," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. "Ang batang di umano'y ginamit para lokohin ako ay hindi isang estranghero." Isang bulungan ang kumalat sa mga manonood. "Ang pangalan niya ay Liwayway," sabi ni Raja. At sa pagkakataong yon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "At hindi siya ginamit para lokohin ako dahil ang batang iyon..." Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili. "Ang pangalan niya ay Liwayway Alcantara at siya ang kapatid ko." Isang kolektibong paghinga ng gulat ang naririnig mula sa mga reporter. Ang champagne glass ay nabitawan ni Amaris. Sa Baryo Silangan, napatakip ng bibig si Asa, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ngunit hindi pa tapos si Raja. "At ang babaeng inakusahan ninyo na manloloko," sabi niya. Ang boses ay tumaas, puno ng galit sa kawalang katarungan. Si Pag-asa di Makulangan ay hindi isang kriminal. Siya ay isang bayani. Sa loob ng 15 taon, mag-isa niyang itinaguyod at prinotektahan ang kapatid ko. Isinakripisyo niya ang kanyang kabataan, tiniis ang kahirapan, at binitbit ang isang kasalanang hindi naman niya ginawa para lang tuparin ang isang pangako. Naglabas siya ng isang maliit na voice recorder at ipinarinig sa lahat. Isang garalgal na boses ng isang matandang lalaki ang umalingaw-ngaw. "Hindi yun aksidente. May humahabol sa amin. Sinadya nilang ibangga ang sasakyan." Iyan ang boses ni Mang Celso. Paliwanag ni Raja. Isang mangingisda. Ang nag-iisang testigo sa aksidente, 15 taon na ang nakalipas. Isang testigong pinatahimik at binayaran ng pamilyang nag-utos ng krimen na yon. Isang pamilyang matagal nang may galit sa mga Alcantara. Isang pamilyang nagngangalang Imperial. Ang kamera ay mabilis na nag-focus sa mukha ni Raja, na ngayon ay puno ng determinasyon at galit. Ang investigasyon ay isinampa na. Ang hustisya para sa pagkamatay ng aking mga magulang ay malapit nang makamit. Sa huli, ang kanyang mga mata ay lumambot. Muli siyang tumingin sa kamera na para bang si Asa lang ang kanyang nakikita. "At ikaw, Asa," sabi niya, ang kanyang boses ay naging isang bulong na puno ng pasasalamat at pagsisisi. "Salamat at patawarin mo ako." Pagkatapos noon, tumalikod na siya at umalis sa entablado. Iniiwan ang isang silid na puno ng kaguluhan, mga tanong, at isang katotohanang yayanig sa buong bansa. Sa penthouse, si Amaris at ang kanyang ama ay tulala, namumutla. Ilang sandali lang narinig nila ang malalakas na katok sa kanilang pinto. "Mr. Imperial, pulis po ito. May warrant kami para sa inyo." At sa Baryo Silangan, napaluhod si Asa sa sahig.
Ngunit hindi dahil sa sakit o desperasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, siya ay umiyak dahil sa kaluwagan. Hindi siya nag-iisa. Ipinaglaban siya. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo na minsang yumugyog sa syudad ay dahan-dahang humupa. Napalitan ng panibagong mga headline. Ang pamilya Imperial ay nahaharap ngayon sa batas. Ang kanilang pangalan ay nadungisan. At ang kanilang yaman ay unti-unting naglalaho. Ang hustisya, kahit na mabagal, ay gumugulong na. Sa Villa Esmeralda, isang bagong uri ng umaga ang sumisikat. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, ang malawak na hardin ng mansyon ay napuno ng tunog ng halakhak ng isang bata. Si Liwayway, na opisyal nang naibalik sa pangangalaga ng kanyang kapatid, ay masayang nagtatakbo sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro. Nakatayo si Raja sa terrace, hawak ang isang tasa ng kape, pinapanood ang kanyang kapatid. Isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ay tila nagkaroon ng buhay. Ang bawat sulok ay napuno ng init na dala ng maliit na bata. Natututo siyang maging kuya, isang bagay na akala niya ay ipinagkait na sa kanya ng tadhana. Minsan, nahuhuli niya ang sarili na nakikipaglaro ng taguan sa likod ng mamahaling mga kurtina o nagbabasa ng fairy tale bago matulog. Ang dating walang laman niyang puso ay unti-unti nang napupuno. Sa loob ng bahay, si Asa naman ay tahimik na nagmamasid mula sa bintana ng kusina. Masaya siya. Sobrang saya niya na sa wakas ay magkasama na ang magkapatid, na si Liwayway ay nasa isang tahanang karapat-dapat sa kanya, ligtas at minamahal. Ngunit sa gitna ng kaligayahang iyon, may isang maliit na lungkot na nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Pakiramdam niya, hindi na siya kabilang dito. Isa lang siyang katulong, isang tagapag-alaga, isang tulay na nagdugtong sa dalawang pusong nagkahiwalay. At ngayong magkasama na sila, ano pa ang papel niya? Ang pangako niya sa kanyang ama ay tapos na. Kaya't sa araw na yon, habang abala si Raja sa paglalaro, kasama si Liwayway, tahimik na pumasok si Asa sa kanyang lumang kwarto. Kinuha niya ang isang maliit na bag at sinimulan niyang iligpit ang kanyang iilang mga gamit. 2 pares ng damit, isang lumang litrato ng kanyang mga magulang at ang kanyang sipilyo. Wala siyang balak magpaalam. Aalis siyang tahimik. Iyon ang tama. Iyon ang nararapat. Ayaw niyang maging pabigat pa sa bagong buhay ng magkapatid. Nang handa na siyang umalis, lumabas siya ng kwarto. Ngunit sa kanyang pagdaan sa hardin, isang maliit na boses ang tumawag sa kanya. Ate Asa! Tumatakbong lumapit si Liwayway at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga binti. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Ate Asa, saan ka pupunta? May dala kang bag. Napayuko si Asa at hinaplos ang buhok ng bata. Kailangan na kasing umuwi ni Ate Liway. Bibisitahin ko na lang kayo palagi, ha? Pero dito ka na lang po, sabi ng bata. Ang boses ay nagsisimula ng mangilid sa luha. Ayokong umalis ka. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Asa. Sa parehong sandali, napansin ni Raja ang eksena. Nakita niya ang bag sa kamay ni Asa. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang puso niya ay tila kinabahan. Lumapit siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bag. Asa, anong ibig sabihin niyan? Tanong niya. Ang boses ay seryoso. Sir, aalis na po ako, sagot ni Asa. Pilit nang ngumingiti habang pinipigilan ang sariling luha. Salamat po sa lahat. Masaya na po ako na magkasama na kayo ni Liwayway. Tapos na po ang trabaho ko. Tinitigan siya ni Raja. Hindi makapaniwala. Trabaho? Is that all this was to you? Pananagutan ko po siya, sir. Paliwanag ni Asa. At naibalik ko na po siya sa inyo. Hahakbang na sana si Asa paalis. Ngunit mabilis siyang hinarang ni Raja. Tumayo ito sa kanyang harapan.
Ang mga mata'y puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng takot at pagsusumamo. Saan ka pupunta? Tanong ni Raja. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit po hindi? Tanong ni Asa. Dahil ito na ang bahay mo. Umiling si Asa. Ang mga luha ay sa wakas ay bumagsak na. Hindi sir, hanggang dito na lang ako. Bumuntong hininga siya at sinabi ang mga salitang dumurog sa puso ni Raja. Tapos na ang pangako ko. Ang mga salitang tapos na ang pangako ko ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Raja na parang isang hatol. Noon niya napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang paghahanap niya sa kanyang kapatid ay tapos na. Oo, ngunit may isa pang paglalakbay na hindi niya namalayang nasimulan na pala niya. Ang paglalakbay ng kanyang puso at ang babaeng nasa harap niya ngayon ang sentro ng paglalakbay na iyon. Mali ka, mahinang sabi ni Raja habang marahang hinawakan ang kamay ni Asa. Nagulat si Asa sa init na biglang gumapang sa kanyang balat mula sa pagdampi ng kanilang mga kamay. Hindi pa tapos. Sir, wag mo na akong tawaging sir, sabi ni Raja. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Samahan mo ako, may gusto akong ipakita sa'yo. Dinala ni Raja si Asa, kasama si Liwayway na nakahawak sa kanilang mga kamay, sa isang tahimik na bahagi ng hardin. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, ay may dalawang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Ang mga pangalan ng kanyang mga magulang ay nakaukit doon. Dito ko sila madalas kausapin, bulong ni Raja. Sa loob ng 15 taon, ang tanging na ikukwento ko sa kanila ay tungkol sa negosyo, sa mga tagumpay, sa mga problema. Pero laging may kulang. Laging may isang malaking butas sa puso ko na hindi kayang punan ng kahit anong pera o kapangyarihan. Tumingin siya kay Asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Pero mula nang dumating ka, nagbago ang lahat. Tinuruan mo ako kung paano muling makaramdam. Sa galit, sa pagdududa, hanggang sa awa at sa pag-asa. Hindi lang si Liwayway ang ibinalik mo sa akin, Asa. Huminga siya ng malalim. Ibinalik mo rin ako. Naramdaman ni Asa ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Wala siyang masabi. Ang pangako mo sa iyong ama ay tapos na. Pagpapatuloy ni Raja habang kinukuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ngayon, ako naman ang may hihilingin sa iyo. Isang bagong pangako. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, hindi isang mamahaling singsing na may diamante ang laman nito, kundi ang luma at kupas na medalyon ng kanyang ina. Ang kwintas na isinanla ni Asa, ang kwintas na ipinatubos ni Raja. Asa? Sabi ni Raja. At sa kauna-unahang pagkakataon, lumuhod siya sa harap ni Asa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-ibig. Pag-asa di makulangan. Ang pag-asa ng buhay ko. Kinuha niya ang kamay ni Asa at inilagay doon ang medalyon. Hindi ko maibabalik ang mga taon na isinakripisyo mo, pero ipinapangako ko sa iyo ang lahat ng taon na darating pa. Hayaan mo akong alagaan ka, katulad ng pag-aalaga mo sa kapatid ko. Hayaan mo akong mahalin ka, katulad ng pagmamahal na ipinagkait sa iyo ng mundo. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Pakasalan mo ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Asa sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng sakit, pagod at pagtitiis ay napalitan ng isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Tumango siya, hindi makapagsalita, habang ang mga luha ng saya ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumayo si Raja at isinuot sa kanya ang kwintas. Ang metal ay mainit sa kanyang balat na para bang may dalang basbas mula sa nakaraan. Biglang tumakbo si Liwayway
at niyakap silang dalawa. Ang maliliit nitong mga braso ay pumulupot sa kanilang mga bewang, pinag-iisa sila. Tumingala ito sa kanila, ang mukha ay nagliliwanag. "Family?" tanong nito. Ngumiti si Raja at Asa sa isa't isa at pagkatapos ay sabay na tumingin sa bata. "Oo, liway," sabi ni Raja habang hinahagka ng tuktok ng ulo nito. "Family." Sa ilalim ng puno ng akasya, sa harap ng mga alaala ng nakaraan, isang bagong pamilya ang nabuo. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng sakripisyo, ng pagpapatawad at ng isang pag-ibig na nahanap sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. Ang tunay na pangako ay hindi pala tungkol sa pagbabayad ng utang sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang pangako para sa kinabukasan, magkakasama. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang tunay na pangako. Isang paalala po sa ating lahat na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo. Minsan, nabubuo ito sa mga pusong pinagtibay ng pagsubok, sa mga kamay na handang umalalay sa gitna ng kahirapan, at sa pagmamahal na hindi humihingi ng anumang kapalit. Ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay isang sakripisyo, isang pangako, at isang pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa simula hanggang sa wakas. Naway napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ng kwento ni Ace, Raja at Liwayway. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.